Itago mo na lang ako sa pangalang Rosalinda. May asawa at isang anak. Nais ko lang i-share ang aking karanasan at hingi na rin ng advice sa mga nangyayari sa akin. 10 taon na kami nagkasama ng asawa ko na si Alex at 10 taon na rin ang anak namin na madalas nandoon sa lola niya, sa mother ko. Unang apo kasi nila ito kaya tuwang-tuwa sila. Kaya madalas ako lang naiiwan sa bahay kapag pumasok na ang aking asawa. Engineer ang aking asawa at sa construction siya madalas natutulog, lalo na kapag malayo ang site ng kanyang trabaho. Dati rin akong pumapasok noon sa office na related naman sa construction, kaya nakilala ko ang aking asawa. Simula nang ipinanganak ko ang anak namin, huminto na ako sa pagtatrabaho. Gusto kasi ni husband na madagdagan pa ang anak namin. Meron kaming bahay na 2 palapag at 3 lang kami, kaya ang luwag para sa amin. Meron kaming labandera na tuwing Sunday pumupunta para maglaba, kaya ako lang ang naglilinis at nagdidilig ng mga halaman na tanim ko sa paso. Gusto nga ng mister ko na kumuha ng kasambahay para may kasama ako at katuwang. Kaya lang ang dati niyang nakuha ay bata pa at may kalandian. Nakikita ko minsan na napapatingin ang asawa ko sa kanya. Kahit hindi niya sabihin, alam ko ang nararamdaman niya. Alam niyo naman ang mga babae, malakas ang pakiramdam at alam ko ang mga galawan ng mister ko na ganon. Advance ako mag-isip, kaya alam ko na ang mangyayari kapag tumagal pa siya sa bahay. Kaya 1 buwan pa lang, pinaalis ko na. Ang di ko lang alam kung nagkikita sila sa ibang lugar. Napapangiti na lang ang asawa ko nang sabihin ko sa kanya na alam ko ang iniisip niya sa katulong namin. Sabi niya, hanga lang daw yun. Ayoko na may kahati sa kanya kahit na sa pagtingin lang ng mister ko. Madamot na kung madamot ako. Basta ang gusto ko, akin lang siya. Sa akin niya lang igarahe ang kanyang pag-ibig. Kaya ang kinuha muli ng asawa ko ay kamag-anak niya sa probinsya. Ang problema ang tanda naman. Hikain pa. Mukhang naghihintay na lang ng sundo at kami pa magpapalibing. Kaya hindi rin nagtagal. Sabi ko, ako na lang ang kukuha sa mga kamag-anak ko. Pero wala akong makuha. Kaya sabi ko, wag na lang. Kaya ko naman dito. Kaya ko naman talaga ang gawain sa bahay. Isang araw nagpaalam sa akin ng asawa ko na dito raw muna sa bahay namin tutuloy ang kanyang pamangkin nag-aaral ng criminology. Mahal daw kasi ang renta sa boarding house at para makatipid, dito na lang sa bahay hanggang sa makatapos. Total, 3 naman ang kwarto namin. Ayaw ko sana kasi lalaki. Mamaya mabarkada o may bisyo. Pero sa pakiusap na rin ng asawa ko at isa pa, tulong na rin daw sa magulang ng pamangkin niya na kanyang kapatid. Kilala ko naman ang mga kapatid niya. Mababait naman. Kaya lang sa kanilang lahat, ang mister ko lang medyo nakakaangat sa buhay. Sa unang araw ni Joey, ang pamangkin ng asawa ko, nagustuhan ko agad. Masipag siya at hindi mo na kailangang utusan. Kapag may makakita siya na hugasin, ulilinisin, agad niyang ginagawa. Para siyang babae, malinis sa bahay at maging sa katawan. Hindi nagtagal, laging kasundo ko si Joey. Parehas kami ng hilig na panoorin sa TV, saka ng pagkain. Kaya nagluluto talaga ako kahit wala ang asawa ko. Natuwa ang asawa ko sa akin dahil sa unang pagkataon daw may nakasundo ako. Ang unang tingin kasi nila sa akin ay masungit daw. Pero hindi naman totoo yon. Akala lang nila yon. Tuwing umaga naman kapag Saturday at Sunday at walang pasok si Joey, nagja-jogging ito at nagbubuhat ng barbell. Nagpapalaki raw talaga siya ng katawan at nagpapalakas para pagdating niya sa training na aktwal, hindi raw siya hirap. Kapag nakikita ko siyang ganyan, lalo na pawis at bakat sa katawan ng sando nito, nag-iiba talaga ang pakiramdam ko. Palima ko na tumitingin sa kanya. Minsan kunwari biro na hinahawakan ko ang kanyang muscle. Ang tigas at parang ang sarap niya yumakap. Pero syempre, hindi ko pinapalata. Baka kasi makita niya na kinikilig ako sa kanya. Halos 2 dekada ang agwat ng edad namin. Minsan nagkikwentuhan kami tungkol sa kanya, kung may girlfriend na siya at experience. Sabi niya, meron daw siya dating girlfriend. Kaya lang naghiwalay din sila. Masyado raw isip bata. Mas gusto niya raw yung matured na mag-isip o mas matanda sa kanya. Pero sa ngayon daw ay pag-aaral muna ang uunahin niya. Nabiro ko tuloy siya minsan na kung type niya talaga medyo maedad na sa kanya.
Pwede pala ako, sabi ko. Napatawa siya at sabing, ikaw talaga tita, hindi ka naman matanda. Fresh na fresh ka pa nga eh. Nagkatawa na lang kami dahil sa biro ko. Pero sa isip ko, natuwa din ako. Nang gabi nga na iyon, hindi ako makatulog. 2 weeks na kasing hindi umuwi ang asawa ko. Nasa Davao kasi ang assignment niya. Sabi niya nga, baka tumagal pa. Bumangon ako noon at bumaba ng bahay. Nasa second floor kasi ang kwarto namin mag-asawa at ang anak ko. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng tubig. Hindi ko naman sinadya na mapatingin sa kwarto ni Joey. Open pa kasi ang ilaw kahit alauna na ng madaling araw. Sinilip ko saglit sa may pinto. Hindi nakalak at pinto at nakita ko na nakahiga si Joey. At ang cellphone niya ay nakapatong sa dibdib niya at tumutunog. Parang may pinapanood siya na nakatulugan niya na. Lumapit ako dahan-dahan. Dinampot ko ang cellphone pero naka-open nga at nagulat ako. Dahil ang mga picture ko na nakapost sa Facebook ang tinitingnan niya. Lalo na yung part na nasa Palawan kami at naka-2-piece lang ako. Inilapag ko lang sa may lamesang maliit ang cellphone niya at napaisip. Bakit kaya niya tinitingnan ang mga picture ko? Hanggang sa napansin ko ang katawan niya. Pinisil ko muli yung braso na madalas ko nahawakan dahil matigas. Pagkatapos, tumalikod na ako para lumabas ng kwarto niya. Pero hindi pa ako nakakakbang palabas. Tita, sabay hawak sa baywang ko at hila sa akin sa higaan. Medyo nagulat ako dahil akala ko ay tulog siya. Huwag Joey, pamangkin ka ng asawa ko. Ang sabi ko kay Joey. Pero hindi siya nakinig. Ikinulong niya ako sa kanyang bisig at mahigpit na niyakap. Hindi na rin naman ako tumanggi pa hanggang tutuluyan na akong nawala sa akin sarili. Huwag mong tigilan, pamangkin. Ganyan nga. Yun na lamang ang mga nabanggit ko sa pamangkin ng asawa ko at hindi ko na namalayan ng mga oras. Inabot na pala ako ng umaga sa kwarto ni Joey. Basta ang alam ko, ilang beses ako dinala ni Joey sa langit. Nang makita ko na mga alas 4 na ng madaling araw, agad akong bumalikwas ng bangon. Nalala ko kasi ang anak ko na baka magising na. Umakyat ako para tingnan sa kwarto niya pero tulog pa rin ito. Tumuloy na ako sa aking higaan at natulog na rin sa pagod. Ilang oras pala ako nakakatulog. Nagulat naman ako nang bigla may humahalik sa liig ko at ginigising ako. Ang asawa ko pala dumating na. Hindi ko napansin dahil sa antok ko. Alas 8 na pala ng umaga. Bakit parang antok na antok ka? Tanong ng asawa ko. Nanibago kasi siya sa akin. Madalas kasi maaga ako nagigising. Pero dala pagod nga ako kagabi, inantok talaga ako. Ang asawa ko naman kapag dumating ito, miss na miss agad ako at gusto agad itong sumampa. Kaya lang wala akong gana. Pero pinilit ko na lang. Baka kasi magtaka sa akin. Pinagbigyan ko ang husband ko. Pero habang abala siya, iba pa rin ang nasa isip ko. Hindi pa rin ako nagsawa kagabi. Ang sarap pala sa pakiramdam na dalawa ang nagmamahal sa'yo. Yung tipong naiwan pa yung bakas ni Joey. Pero ayan na naman ang bakas ng asawa ko. Pakiramdam ko, punong-puno ang pagkatao ko. Enjoy na enjoy talaga ako. Nagpatuloy lang ang ganong gawain namin ni Joey. Minsan nga, kahit nandito ang husband ko, kahit mabilisan lang, nagagawa namin ni Joey. Parang ang sarap sa pakiramdam na nagtatago ka at nag-aalala na baka mahuli kami. Siguro tiwala talaga ang husband ko sa pamangkin niya, kaya hindi nag-iisip ng kung ano-ano. Kahit na sa hating gabi, bumabangon ako para bumaba doon kay Joey. Minsan nga may time na muntik na kaming makita ng mister ko. Bigla kasi niyang hinanap si Joey dahil may pinapasabi ang nanay niya. Pumasok agad ang mister ko sa kwarto ni Joey. Mabuti lang at tapos na kami. Sinabi ko na lang na ibinigay ko kay Joey yung bagong polo na bigay niya. Hindi naman naghinala ang mister ko. Agad din namang lumabas nang sabihin niya yung pinapasabi ng nanay niya. Halos 4 na taon ganun ang nangyayari. Parang na-addict na ako. Gusto ko, after ni Joey, next agad si husband. O kaya after ni husband, si Joey. Nakakatulog talaga ako ng mahimbing after nun. Ang sarap sa pakiramdam na satisfy ka sa lahat. Minsan naiisip ko na baka may sakit na ba ako. Bakit lagi kong hinahanap ang ganon? Eh dati naman hindi. Simula lang na tumira sa amin ang pamangkin ng asawa ko. Doon na rin ako nagsimula ng ganon. Tapos kapag naiisip ko na ng babae ang asawa ko, parang hindi ko matanggap. Ayaw ko. Gusto ko akin lang siya. Kahit nga si Joey kapag nalalaman ko na may babae na nagkakagusto,
Nagiselos ako. Gusto ko sa akin lang sila. Naputo lamang ang lahat ng iyon nang matapos na si Joey at pumunta na ng training. Naging mag-isa muli ako at naging malungkotin. Hinahanap ko siya. Nasanay ako sa araw-araw niyang ginagawa. Ang mister ko naman ay ganun pala ng schedule. Minsan mga 3 linggo hindi umuwi dahil nasa malayong probinsya ang site ng construction. Napansin niya ni husband ang pagiging matamlay ko after na umalis si Joey. Tinanong niya ako, pero siyempre hindi ko sasabihin ang totoo. Hanggang sabihin niya na magtatayo daw siya ng water station sa harap ng bahay namin para malibang ako at dagdag kita na rin. Plano na rin kasi niya mag-resign at mag-business na lang. Nung una medyo naninibago ako. Araw-araw busy ako sa mga bumibili ng tubig at kumukuha ng delivery. Nakakapagod din. Merong kinuha si husband na 2 boy na taga-deliver ng tubig sa karatig barangay namin para mas lumaki ang kita. Si Magno at si Ruel. Pareho silang mabait at masipag. Si Magno may asawa na at si Ruel naman ay binata. Madalas magbali ng sahod si Magno para pambili ng gatas ng anak niya. Wala namang problema sa akin dahil masipag siyang pumasok. Kaya lang halos 1 buwan na ang bali niya. Halos wala na siyang natitirang sweldo. Ma'am, sige na po. Bali ulit ako. Kulang talaga ang sahod ko sa araw-araw na gastos naming mag-iina. Babayaran ko po kahit anong paraan. Kahit mag-overtime ako. O kaya ako maglilis dito sa bahay ninyo. O kahit ano po na paggawa ninyo. Ang pakiusap ni Magno sa akin. Doon ko din napansin ang malapitan na halos kahawig ni Magno si Joey na pamangkin ng asawa ko. Medyo malaki lang konti ang tiyan ni Magno. Hindi tulad ni Joey na araw-araw nag-exercise. Talaga, gagawin mo ang lahat, sabi ko kay Magno. At muli pakiramdam ko, pinilig na naman ako. At sakto Saturday noon, ang anak ko ay doon matutulog sa mother ko. Ang mister ko naman ay sa Monday pa ang balik. Mamaya mag-usap tayo pag uwi ni Ruel ha, sabi ko kay Magno. Sabay na ibinigay ko ang kanyang bali na pera. Mamaya, magpaiwan ka muna dito. Ang billing ko muli kay Magno. Matapos ang hapon na yun, nag-abang si Magno na umuwi sa Ruel. Kaya lang tinatamad para umuwi dahil wala naman daw gagawin sa bahay nila. Kaya ang ginawa ko, nag-ayos muna ako ng aking sarili. Ilang buwan na rin kasing hindi napupuno yun ang pamangkin ng asawa ko simula nung umalis sa bahay. Kaya lang nagdadalawang isip ako kay Magno. Pumayag kaya yon? Kilalang takot sa asawa si Magno. Nakita ko na kasi ang asawa niya. Bata pa, pero mukhang palaban at kayang-kayang pasunurin si Magno. Kaya nga kapag need ng pera ng asawa niya, nagkukumahog si Magno maghanap ng pera. Habang hindi pa umaalis si Ruel, nagkwentuhan muna kami ni Magno. Tinanong ko kung kumusta silang mag-asawa. Naawa ako sa mga sinabi niya. Kaya pala kulang ang perang kinikita niya. Buong pamilya pala ng asawa niya doon nakatira sa kanila. Tapos madalas pa raw lasing ang tatay ng asawa niya. Naghahanap nga raw sila ng malilipatan na upahan para makaalis sa pamilya ng asawa niya. Nalibang ako sa kwento niya, kaya ang init na naramdaman ko kanina ay parang naging yelo. Ang sama ko pala, sabi ko sa aking isip. Sinasamantala ko ang pangangailangan ng tao. Binigyan ko na lang ng pera si Magno at pinaalis ko na. Sumabay na rin si Ruel sa kanya dahil pareho naman sila ng way ng uwian. After ko magsara ng water station, umakyat na ako sa kwarto namin mag-asawa para magpahinga na. Nag-browse muna ako sa Facebook at muli ko nakita ang pamangkin ng asawa ko. Nag-PM ako sa kanya at nangumusta. Doon ko nalaman na dadalaw daw siya dito sa bahay bukas. Tinanong niya ako kung nandito raw ang tito niya. Sabi ko wala ang tito mo, sa Monday pa ang balik. Punta ka bukas, magluluto ako ng masarap na ulam. Ang reply ko sa kanya. Kaya muli naman akong kinilig sa aking mga nabasa. Masaya akong natulog at excited kinabukasan. Maaga naman dumating ang boy namin na si Ruel at pinatao ko muna sa loob ng water station at si Magno ang mag-deliver. Medyo magaling kasi at smart si Ruel pagdating sa pera. Kaya minsan pinagkakatiwala ako sa sakaha. Dumating nga si Joey ng 1:00 ng hapon. Sinabi ko sa 2 boy na kapag may naghanap sa akin, sabihin niya busy ako, may bisita. Mas lalo naman naging gwapo si Joey. Lalo suot nito ang kanyang training shirt. Pumayat siya ng konti at nangitim. Pero hindi nagbago ang performance si Joey. Tulad ng dati, enjoy na enjoy si tita sa mga basic ng pamangkin ng kanyang asawa. Sinulit ko na rin ang lahat ng sandali
na nandun siya sa bahay. Dahil alam ko na kaming dalawa lang sa bahay, kahit sa kusina at sala, pumesto kami. Lahat ginawa ko para masulit ang dalaw ng pamangkin ng asawa ko. Mga alas 7 ng gabi, nagpaalam na si Joey na aalis na. Tinanong ko naman siya kung kailan siya babalik, pero hindi siya sigurado. Binigyan ko na rin ito ng allowance na dati ko rin binibigay. Pag alis niya, pumunta ako ng water station sa harap ng bahay namin. Pero nagulat ako, bakit sarado na? Wala pa naman akong sinasabi sa dalawa na mag-close na. Bakit sarado na? Maaga pa. Ang sabi ko sa dalawang boy namin. Pero nakatingin lang ang dalawa sa akin. Ma'am, sinarado na namin para walang makakita sa gagawin natin. Nagulat ako sa sinabi ni Ruel. Anong gagawin? Sabi ko agad. Lumapit sa akin si Magno at inilabas ang cellphone niya. Ma'am, pwede namin send ito kay sir. Pero pwede rin namang hindi. Sabi ni Magno. Ma'am, kahit may edad ka na, nakakagigil ka pa rin. Sabi naman ni Ruel. Habang abala pala kami ng pamangkin ng asawa ko sa may sala, nakunan pala kami ng video ng dalawa. Hindi ko napansin na nandun sila. Masyado ako nalunod sa ligaya na dulot ng pamangkin ng asawa ko. Anong gusto nyo? May pera dyan, kunin nyo. Umalis na kayo. Sabi ko napasigaw sa dalawa. Ma'am, ang lagay. Ang pamangkin nyo lang mag-i-enjoy. Dapat kami rin. Sabay na sabi ng dalawa. Wala na akong nagawa kung hindi sumunod. Nahihiya ako sa umpisa dahil may bakas pa nga na naiwas si Joey. Alam ko kasi na pininoyo ni Joey kanina. Pero gutom na gutom ang dalawang boy. Hanggang sa namalayan ko na ako na pala ang kusang gumagalaw. Ang sarap talaga sa pakaramdam na pinag-aagawan ka. Apaw na apaw ang kalagayahan ko ng mga oras na yon. Umuwi ang dalawa na nakangiti. Bukod sa masaya sila, may pera pa akong inabot sa kanila. Naging regular ang ganong gawain namin. Bumalik na naman ako sa aking madalas na ginagawa dati sa pamangkin ng asawa ko. Hindi na rin ako nagkaalala na hindi umuwi si husband. Basta nandiyan ang dalawang boy namin na pinagkakatiwalaan ko. Lumipas pa ang 3 buwan, unti-unting nauubos ang kita ng water station. Nagtataka ang husband ko. Wala naman daw akong binibili. Bakit nalulugi? Bukod kasi sa sahod ng dalawang boy namin, may extra pa akong pabaon sa kanila para tuloy lang ligaya. Dahil sa pagdududa, naglagay pala ng CCTV ang asawa ko na hindi ko alam. Saka mga hidden camera sa bahay at sa water station. Hindi niya sinabi sa akin yon. Baka iniisip niya mayroon magnanakaw sa bahay namin at sa negosyo. Dahil hindi ko alam na mayroong camera. Tuloy lang kami ng dalawang boy. Minsan kapag dumalaw ang pamangkin ng asawa ko, solve pa rin talaga ang tita nyo. Grabe pala ang mga nagagawa ko na hindi ko namamalayan. Masyado ako nahibang sa kaligayahan. Nagulat na lang ako nang kausapin ako ng asawa ko at galit na galit. Ano ito? Ipanawalag mo nga sa akin. Sabi ng husband ko sa akin. Hindi ko pa nakita ang sinasabi ng asawa ko, kaya kalmado pa ako. Pero namapanood ko ang sinasabi niya, bigla ako namutla. Makati ka pa sa higad, sabi ng asawa ko. Pero alam ko ang kainahan ng asawa ko. Alam ko kung saan sa kakalma. Lumapit ako sa kanya at kumandong. Ginawa ko ang dating madalas na ginagawa ko at natutunan ko kay Joey at sa dalawang boy namin. Ginamit ko ito sa asawa ko. Itinutulak ako ng asawa ko palayo at pilit na umaalis sa pagkakayapos ko. Pero nanaig pa rin ako at nakuha ko pa rin ang loob niya hanggang sa humantong kami sa kwarto namin. Pagkatapos, medyo kumalma ang asawa ko pero tinawagan niya si Joey at kinausap. Tinanong niya si Joey kung bakit niya nagawa yun sa kanya. Tito, sorry. Sorry po. Natokso ako. Huwag po kayo magalit kay tita. Ako ang may kasalanan. Sabi pa ni Joey habang kausap ng asawa ko. Huwag ka na makakapunta dito sa bahay. Baka di kita matansya. Sagot pa ng asawa ko kay Joey. Ganon din ang ginawa niya sa dalawang boy namin. Tinawagan niya pero si Magdo lang nakakausap. Ang daming sinabi ng asawa ko sa dalawa at huwag di daw sila magpapakita sa kanya. Nagsorry ako sa aking asawa at tinanong ko kung anong aking gagawin para mapatawad niya pero hindi niya ako kinausap. Kinabukasan, sinara niya ang water station at naglagay ng karatula na for sale kasama ang bahay namin. Ikaw ang gumawa ng ikakasira ng pamilya natin. Walang ibang sisihin sa ganitong buhay natin kung hindi ikaw. Sa kabila ng pagsisikap ko na umangat ang ating buhay, ito pa ang gaganti mo sa akin.
Yun ang mga huling salita ng asawa ko sa akin, sabay na umalis, dala ang kanyang mga gamit. Doon ko lubos na naisip ang aking kasalanan. Masyado akong nalunod sa ligaya. Hindi ko na naisip ang aking pamilya. Tumatawag ako sa aking asawa pero di niya sinasagot. Wala rin siyang iniwan ng pera sa akin. Tagang ATM lang para sa anak namin ang kanyang iniwan. Doon niya raw ilalagay ang sustento niya sa bata. Umuwi ako sa bahay namin sa parents ko, kasama ang anak namin. Nagtanong sa akin ng mother ko kung ano nangyari. Sabi ko na lang, nagkatampuhan kami mag-asawa. Tumatawag ako kay Joey pero hindi niya rin sinasagot at tuluyan nang hindi nagparamdam sa akin. Magi ang 2 buwan namin, hindi ko na muling nakita. Nagsisisi ako sa aking mga nagawa, lalo na mag-isa na lang ako sa kwarto ko. Ang sarap ng buhay ko noon pero sinayang ko lang. Nagpadala ako sa tukso ng laman, sabi ko sa akin sarili. Sa ngayong 5 buwan na nakalipas, nabalitaan ko na may bibili na raw sa bahay namin at water station. Tuluyan na akong iniwan ng aking asawa. Gusto ko man humabol sa ari-arian na napundar namin, kaya lang nasa pangalan niya lahat iyon. Isa pa, kapag nagabol ako, baka isiwalat niya lahat ng baho ko. Ayoko naman malaman ng anak ko at magulang ko ang nangyaring ganon. Isang malaking kahiyan yon. Kaya ito ako ngayon, mag-isa muli at nagsisisi bawat sandali. Hindi na ako umaasa magkabalikan pa kami ng asawa ko. Ang gusto ko lang sana, makakuha ako ng parte ng mga ari-arian namin para pang umpisa ko rin ang aking buhay. At sana mapatawad niya ako. Pero paano? Meron pa kaya akong habol? Sabi ng asawa ko, hinahanda na raw niya ang demanda sa akin at gagamitan niya raw ebidensya ang mga bidyong nakuha niya. Kaya nagdadalawang isip ako na maghabol sa kanya. Nabalitaan ko rin na nagkasama na ang mister ko at ang dati naming katulong matapos na maghiwalay kami. Baka nga noon pa, nagkikita na talaga sila. Siguro naghihintay lang talaga ng pagkataon ng mister ko na hiwalayin ako at ito na nga yun. Paminsan-minsan lumalabas ako ng bahay, naghahatid sa anak ko para malibang na rin at makamove on.